at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ngayon, ang sentro sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ay ang tinatawag nating pagkapahayag ng pananampalataya ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo, the Confession of Peter. Bagamat may mga sariling kapistahan ang simbahan para kay Pedro at upang ipaalaala sa atin ang mahalagang gampanin niya sa simbahan. Halimbawa sa February 22, kung hindi ako nagkakamali, yung Chair of Peter. Ayan, memorial yan. At sa June 29, the Solemnity of Peter and Paul. Okay? Ito namang ating pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo ay tumatawag sa atin, calling our attention to give emphasis, particularly in the office of the Pope, no? The successor of Peter. At alam ninyo kung sino ang ating Santo Papang kahalili ni Pedro, si Pope Francis. Sa ating mga biruan at kwentuhan, no? Lalo na pag pinag-usapan natin ang kamatayan at ang langit, hindi pwedeng hindi mabanggit si San Pedro. Anong ginagawa ni San Pedro sa mga joke natin? Lagi siya nandun sa pintuan, sa door, sa gate ng langit. Hindi ibang apostol ang sasabihin natin si Andres kaya ang nandoon, si Santiago kaya ang nandoon, si Juan kaya. No. It is always Peter at the gate, questioning us, waiting for us. Parang gano'n nasa consciousness natin. Dahil sa iconography ni Pedro, dalawang ating makikita. Pag sinabi nating icon, parang yung larawan ni San Jose, no? Merong siyang lily, ang ibig sabihin noon ay chastity, no? Kalinisan, and then of course, siya ay tagapangalaga ng ating Panginoong Jesucristo, kaya hawak-hawak niya yung sanggol na si Jesus. So may meaning yung mga icons natin, yung mga pictures natin. Tatandaan po ninyo yan. Ngayon, kay San Pedro, ang palagi nating nakikita, ano? Manok. No. Because isang maalala natin kay Pedro ay yung manok. Pero yun ay simbolo ng kaniyang pagtatatwa, denial of Christ. Diba? 3 beses. Kasi sabi niya, ay, ako po, hindi ko po kayo iiwan. Ha? Sabi ng Panginoon, bago nung gabi na hinuli ang Panginoon, bago matapos ang gabing ito, 3 beses mo kong itatatwa. Palatandaan noon para maalala mo, pag tumilaok na yung manok, kaya siya'y may manok. So sa icon, maalala natin si San Pedro sa manok. Tinatwa niya ang Panginoon. At ang simbolo noon ay yung tandang. Kaya merong icon si San Pedro na may tandang. Pwede rin na meron siyang icon na may susi. Hindi ba? Kaya yung susi, ito yung pinanggalingan noon. Malala natin, susi. Kasi binigay sa kanya ng Panginoong Hesus ang susi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya ang laging association natin sa kanya, dahil siya'y may susi, isang panasa, ano pang gagawin mo sa susi? Doon ka sa pintuan. Kaya sabi niya, kung anong ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kung anong ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. This is the source of the Catholic Church's teaching about Pope's infallibility. Ano ibig sabihin ng infallibility, Father? That Pope cannot err. Hindi siya pwedeng magkamali in matters of faith and dogma. Hindi siya pwedeng magkamali. Kapag siya'y nagbigay ng magisterium,
magisterium definitively na dapat nating paniwalaan. Hindi siya magkakamali sa pananampalataya at sa buhay moral ng mga Kristiyano. He cannot err. Okay? Kasi yung ituturo niya sa atin, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kung ano ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. That's a blanket authority given to Peter and to his successor, the Pope. Okay? You might be curious, saan ba galing yung katuruan ng mga Katoliko na hindi naman sinasabi sa Biblia? Isang katuruan na pinagkukunan natin ay yung Biblia. Totoo. The gospel especially, because the gospel is the life of Christ Himself, our Lord. Totoo yun. But not everything is written in the Bible. Sabi yan sa Ebanghelyo ni San Juan, di lahat ay nasusulat sa aklat na ito. Sapagkat kung isusulat lahat ang mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, baka hindi kumasya sa lahat ng libro na maaaring maisulat sa mundong ito. Eh saan pa galing, Father? Totoo yun, the Bible. Isang pinanggagalingan yan. At meron pang isang pinanggagalingan niyon. Walang iba kung hindi yung turo ni Pedro. The magisterium. The Pope's teaching. Nagsasabihin natin, hindi na lamang ito Pope's teaching. Because he is acting bilang pinuno ng simbahan. Bilang ulo ng simbahan. And that is the church's teaching, the magisterium. Hindi ba? Kaya nga meron tayong mga dogma na hindi naman natin mababasa explicitly sa Bible. Especially the Marian dogmas. Immaculate Conception. Wala namang Immaculate Conception doon, Father. Eh, ang nandoon lang, binalita yung Annunciation. Binalita kay Maria. Di nga din alam kung paano si Maria. Eh, naging si Maria. Diba? Sa mga pagsiyasat natin, meron pala siyang magulang. Si Ana at si Joaquin, etc., etc. Pero hindi kinakailang isupply lahat. Parang mag-iisip tayo. Logically, reasonably. If it is unreasonable, if it is illogical, baka nga hindi yun galing sa Diyos. But if it is logical and reasonable, ito'y galing sa Diyos. So, Immaculate Conception. Siya na magdadala sa atin ng tagapagligtas ay dapat na ipaglihing walang bahid tungis. And then the dogma of the Assumption. Hindi ba? So, yun yung pinanggagalingan din ng ating turo. Ang simbahan. Sa pangunguna ni Pedro, lalo na ni Pedro, at ng kahalili niya ang Santo Papa. Kaya pag siya'y may itinuro at sasabihin niya sa atin na ito'y dapat sampalatayanan ng lahat ng mga binyagan. Ang response natin, assent of faith, minsan hindi natin maintindihan. Pero sabihin natin, ay kung iyon po'y assent of faith, Immaculate Conception, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Hindi ho ba? Because he is Peter. At siya'y si Pedro. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit.